Tumayo ang dalawang tauhan ng boss upang kumprontahin si Manager Kim, itinanong nila kung sino siya at kung ano ang kanyang kailangan mula sa kanila. Ngunit wala silang nakuhang tugon kay Manager Kim, lumapit ang matabang lalaki at may pagbabuntang itinanong kung hindi niya sila narinig at muling itinanong kung sino siya. Nakatikom naman ang mga kamao ni Kim na nagpapakitang handa siyang umatake sa kahit anong oras niya gugustuhin, maya-maya pa ay ipinakita niya ang cellphone ng kanyang anak na pinagtaka ng matabang lalaki, sa kabilang banda ay makikitang patuloy na sinusubukan ng boss na makontak si Sangman at ipinapahayag ang kanyang inis sa kanya. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya kaya napagdesisyonan niyang patayin na lang ang tawag. Ngunit makikitang muli niyang tinawagan si Sangman at sa kabutihang bagay ay may sumagot sa kabilang linya kaya agad niyang tinawag si Sangman ngunit ipinahayag ng kabilang linya na hindi siya si Sangman at sinabi na sila ang US na isa sa mga tauhan niya. Dagdag pa niya na sila ay patungo sa kanya at gagawin nila kung ano ang kanyang gustong iutos sa kanila. Makikita naman ang isang misteryosong lalaki sa loob ng sasakyan, itinanong ng boss kung kasama nila si Min Kang. Naagad nilang sinang-ayunan at nalaman natin na ang misteryosong lalaki ang kanyang tinutukoy. Iniutos ng boss sa kanila na pumunta sila sa office at e-check si Sangman dahil siya ay mayroong masamang kutob na may nangyaring masama sa kanya. Dagdag pa niya na papuntahin si Min Kang sa kanya sa may refrigerator warehouse at agad silang sumunod. Habang sa refrigerator warehouse ay makikitang sinusubukan pa ding tawagan ng boss si Sangman ngunit walang sumasagot. Habang sa location ni Sangman ay makikitang nakabulagta ang matabang lalaki at halatang siya ay binogbog. Habang umuulan sa labas ay makikitang tumatakbo si Manager Kim at kanyang hinahabol si Sangman. Sinasabi naman ni Sangman na masyadong malakas si Kim at makikitang tumalan patungo sa kanya si Kim ngunit nagawa niyang iwasan. Siya ay umakyat sa hagdan habang sinigaw na tigilan na siya at wag siyang sundan ngunit hindi nakinig si Kim sa kanyang pakiusap, at habang sila ay naghahabulan pa itaas ay tinatanong ni Sangman kung sino siya at kung siya ba ay ipinadala ni Chairman Ju. Nilinaw din niya na sila ay nakatanggap lamang ng tawag na sinasabing ilipat ang katawan dagdag pa niya na patay na ang katawang iyon ng kanilang madatnan, pasigaw naman na tinatanong ni Manager Kim kung sino ang kanyang tinutukoy. At bilang tugon ay sinabi na iyon ay ang anak ni Chairman Ju, agad din niyang napansin na siya ay nasa dulo na ng bakal na gusali, makikita namang galit na galit si Manager Kim na iniuutos na sabihin sa kanya kung sino ang sinasabi niyang patay na. At kung sino si Chairman Ju. Itinanong din niya kung sila ay nagtatrabaho kay Ganchang Ju ng Juyong Construction. Nangangalit naman ang mga ngipin ni Kim sa galit na itinatanong kung bakit nasa kanila ang cellphone ng kanyang anak. At makikitang tumalan si Sangman mula sa itaas na ikinagulat niya, at habang pabagsak ay nagawang humawak ni Sangman sa isang lubod ngunit siya ay nabigang bigyan ng suporta ang kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pagkabitaw at siya ay tuluyang nahulog. Gulat naman si Kim na masaksihan ang pangyayaring iyon at kanyang tinitigan mula sa itaas ang dugo ang katawan ni Sangman sa ibaba. Sa kabilang banda ay tinatanong ng boss sa kanyang tinatawag na US members kung ano ang kanilang natagpuan. At kanilang sinabi na mukhang sila ay inatake. Ngunit inihayag nilang hindi nila natagpuan si Sangman at ang matabang lalaki na tinawag nilang Burger. Iniutos ng boss na siyasatin nila ang buong paligid upang sila ay matagpuan. Habang sa labas ay makikita si Burger Boy na marahang naglalakad patungo sa sasakyan, nang siya ay nasa loob na ay bigla siyang kinalabutan ng may isang kamao ang tumama sa salamin na naging dahilan ng pagkabasag nito, at makikita si Kim na nanlilisik ang mga mata dahil sa galit at iniutos na siya ay lumabas. Siya ay tinutuyan ni Burger sa pagsasabi kung sa tingin niya na siya ay tanga upang gawin iyon at kanyang minumura si Kim mula sa loob sa pag-aakalang siya ay ligtas na. Ngunit hindi niya alam na sinisimula ng buksan ni Kim ang pinto gamit ang isang maliit na bagay. At siya ay labis na nagimbal ng tuluyang mabuksan ni Kim ang pinto, siya ay hindi makapaniwala na nagawa niyang buksan iyon, siya ay pinagpapawisan sa takot habang siya ay sinusubukang hawakan ni Kim, kaya walang nagawa si Burger kundi ituro ang lukasayo ni Minji na sinasabing siya ay nasa refrigerator warehouse.
Nilinaw din niya na sila ay inutusan lamang ni Chairman Ju na ilipat ang katawan ngunit ang kanilang plano ay panatilihing naka-freeze ang katawan. Nang biglang may hamampas ng isang matigas na bagay sa ulo ni Kim at makikitang nakarating na ang US group sa location upang tulungan si Burger Boy. Ngunit sila ay labis na naguguluhan kung bakit hindi nawala ng malay si Manager Kim nang kanila siyang hinampas ng bakal at bigla silang inatake ni Kim at habang nangyayari ang labanan ay gumapang si Burger papalayo at may isang lalaki ang kumakain ng burger at makikitang siya ay binangga ni Burger na naging dahilan ng kanyang pagkatamba at tilapon ng kanyang pagkain. Nagmamadaling umakyat si Burger sa sasakyan ngunit hindi niya mahanap ang susi. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa nangyayari at siya ay labis na nag-aalala sa mga alak sa loob ng container kaya agad niyang iniutos kay Burger na huminto at bumaba. Ngunit nagawang mapaandar ni Burger ang sasakyan at nagsimulang magmaniho. Makikita naman sa salamin na sinusubukang humabol ng pahinanti at sa kanyang likuran ay tumatakbo si Kim. Nagawa niya namang tumalon sa mga nakasalansang kuntener at patuloy na humahabol. Nagulat naman si Burger nang makita si Kim nang biglang tumalon si Kim papunta sa kanya, makikitang nabasag ang bintana at tumama sa kanya ang sipa ni Kim, pasigaw namang sinasabi niya na hindi siya makakita. Makikita namang malapit nang mahulog sa dagat ang container van hanggang sa tuluyan nangga itong mahulog. Maluha-luha naman ang pahinanti nang makita iyon, at may isang lalaki ang nagsalita kung ano ang nangyari at kung bakit nasa dagat ang sasakyan at tinawag niyang Kim ang pahinanti. Dagdag pa niya na dapat silang tumawag ng tulong, at makikita si Kim na umahan mula sa tubig habang hawak si Burger. Natuwa naman ang mga pahinanti nang makita silang buhay. Sinabi ni Manager Kim sa kanya na maaari siyang tumakbo ng libu-libong milya ngunit siya ay hahantingin niya dahil sa kanilang ginawa sa kanyang anak at pagbabayaran niya sila gamit ang kanyang mga kamay. Iniutos din niya na ituro sa kanya kung saan ang lukas iyon ng refrigerator warehouse. Nalipat ang eksena sa boss at kay Minji na nag-uusap. Sinabi ng boss na titingnan niya kung paano magagawang makakatagal si Minji sa loob ng freezer. Makikita naman si Minji na nakaupo sa loob habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng mamatla dahil sa lamig, at kahit ang kanyang hininga ay umuusok sa lamig, nakaisip naman ng masamang idea ang boss at sinubukan muling kausapin si Minji, iminungkahi niya kung bakit hindi sila gumawa ng kasunduan. Dagdag pa niya na siya ay kanyang palalayain, makikita namang umiiyak si Minji habang nilalabanan ang lamig, at makikita naman natin ang malademunyong ngiti ng boss sa pag-aakalang papayag si Minji sa kanyang ginawang kasunduan habang sa kanyang likuran ay naruroon si Manager Kim na mukhang galit na galit.